Hello, kumusta po kayo? Muli, kumusta kayo mga kaibigan? Kumusta kayo mga kapatid at ating mga taga-subaybay? Ganon din ating mga kababayan at ating mga masugid na mga taga-subaybay sa ating pong programa na free online values formation lessons. Yan. Nawa ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan, wala po nawang may karamdaman o may sakit. At kung meron man, atin pong ilapit sa Panginoon ang ating mga karamdaman o kung may mga problema tayo, atin pong isang guni sa atin pong makapangyarihang Diyos sa langit. Sa pagpatuloy, tayo po ngayon ay magpatuloy sa ating Lesson 9. At ngayon po ay August 23, 2021. Ano po? Ang ating pamagat po ngayon ay ang utos na magpahinga. Yan, ipagpatuloy po natin yung kahapon. Ano po? Pero bago po yun, mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa atin pong channel na 3 Angels, YouTube channel na 3 Angels Community Services, ay maaari po ba na mag-subscribe na po kayo? Mag-sign in po kayo sa inyong YouTube account at mag-subscribe at paki-click ang notification bell at paki-share po ito mga kaibigan at mga kapatid. Ano po? So sa pagpatuloy po, tayo po muna ay magkaroon ng prayer. Ano po? Hilingin natin ang gabay at patnubay ng ating Panginoon. Dakila, mahabagin at mapagmalaming Diyos, Panginoon, sa oras po na ito, kami po ay magpatuloy sa amin pong pag-aaral ng inyo pong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami ay matuto sa nais po ninyo ituro sa amin sa oras na ito. Kaya amin pong inihiling ang patnubay at pangunguna ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, amin pong pinapanalangin ang bawat nanonood at makapanood pa na inyo po silang pagpalain at nagtulungan ang bawat isa na makaintindi at maibahagi po nawa ito sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatid, kamag-anak, at sa aming sa mga mahal sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa panalangin. Sa pangalan po, patawad po sa pagkakasala. Sa pangalan po ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Okay. So, tayo po ay August 23 na nga po. Tayo ngayon. At kahapon, ano nga yung kahapon? Hindi pong natandaan? Panimula ng kapahingahan. Panimula sa kapahingahan. Ngayon naman, ang utos na magpahinga. Yan. So, ito pong magpahinga ay talagang may utos. Ano po? Kahit yung mga anak natin ay atin pong inutusan na, magpahinga na, matulog na. Yan. Ganon din po ang Ama natin sa langit, mga kaibigan. Inutusan tayo na magpahinga. Kaya sa pagpatuloy, maalala natin kahapon, na atin pong binasa sa Biblia, yun pong paglalang. Ano po? Yung paglalang ng Panginoon na lahat ng bagay ay Kanya lang sinalita. Ano po? Sinabi at nagkaroon ng ganito. At sinabi ng Panginoon at nagkaroon ng ganito. Ganyan. At bawat araw, siya po ay nagpo-proclaim na mabuti. Ano po? Siya po ang nagsabi na mabuti. Ano po? At pagdating ng ika-6 na araw, kakaiba yung paglalang sa tao. Ano po? Hindi po ito basta-basta sinabi lang. Ano po? Ito po ay mayroon pong ginawa ang Panginoon dito. Kumuha siya ng putik, hinulma. Ano po? Kanya pong dinisenyo at katulad ng kanyang larawan. At hindi lang yon, kundi mismo sa kanyang hininga. Kanyang hininga ay hiningahan niya si Adan at ito ay naging kaluluwang may buhay. At kay Eva naman, kumuha ng buto sa tadyang, at yun din ay isa sa mga ingredients, kumbaga materialis, kumbaga, sa ating pong sariling pagkaunawa. Yun po ang instrumento na nabuo si Adan. Ginawa ng Panginoon. Kaya ang tao po, espesyal sa lahat ng nilalang ng Panginoon. Kaya sa pagpatuloy po, maaring napakabuti ang paglalang ng Panginoon. Ano po? Siya po palagi ang nagsasabi na mabuti.
Ngunit hindi pa ito kompleto. Mga kaibigan, mga kapatid. Natatapos ang paglalang sa kapahingahan ng Diyos at isang natatanging pagpapala ng ikapitong araw ng Sabat. Kaya sa Genesis 2 verse 3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain ng kanyang ginawa. Ang Sabat ay mahalagang bahagi sa paglalang ng Diyos. Mahalagang bahagi po ito, ano po? Sa katunayan, ito ang sukdulan ng paglalang. Yun yung pinali, no? Finale ng paglalang. Kung commitment, kung may mga seminar, may commitment. Yun yung bago maghiwa-hiwalay ang isang meeting, meron mo ng mahalagang pananalita. Yan, bago matapos ang paglalang ay ito yung binasbasan ng Panginoon itong araw na ito, ang Sabat. Gumawa ang Diyos ng kapahingahan at lumilikha ng dako para sa komunidad kung saan ang katauhan ay maaring tumigil sa kanilang pang-araw-araw na gawain at magpahinga kasama ang kanilang manlalalang. Amen. Sa kasamang palad, pumasok ang kasalanan sa daigdig at binago ang lahat. Wala nang direksyon. Binago ang lahat, wala nang direktang pakikipag-usap sa Diyos. Sa halip, mayroong masakit na panganganak na. Nagkaroon ng mahirap na trabaho, marupok at magulo na ang mga relasyon, At marami pang iba. Ang litanya ng kapighatian, alam nating lahat bilang buhay rito sa makasalanang daigdig. At yun man, kahit nasa gitna ng lahat ng ito, nagpatuloy ang Sabat ng Diyos. Isang nagtatagal na simbolo ng ating pagkalalang at ang pag-asa at pangako rin ng ating muling pagkalalang. Kung kailangan ng sangkatauhan ang kapahingahan ng Sabat bago ang kasalanan, gaano pa kaya higit pagkatapos kung dinisenyo ng Panginoon ang ikapitong araw na Sabat na kapahingahan nung hindi pa nagkasala ang ating mga unang magulang, hindi pa sila napapagod, hindi pa sila nagtatrabaho, ay mas lalo na ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. So, yung mga nakaraang pag-aaral, 24/7, kailangan talaga ang pahinga. So, lalo na ngayon na ang lahat ay halos hindi na makapagpahinga sa paghabol ng mga hanap buhay, paghabol ng mga goals, pang mga kailangan dito sa mundong ito para mabuhay. Maraming taon ang lumipas nang palayain ng Diyos ang kanyang mga anak mula sa pagkalipin sa Ehipto. Pinaalalahanan niya silang muli nitong natatanging araw. Yan. Okay, ano yung natatanging araw? Kung may mga Biblia kayo, ay basahin po natin sa aklat ng Exodo 20 verse 8 to 11. Ano ang tinuturo nito sa atin tungkol sa kahalagahan ng Sabat na may kaugnay sa paglalang? Kaya kung may mga Biblia kayo, mga kaibigan, ay buksan ninyo para mabasa po ninyo mismo diyan po sa Biblia ang mga salita ng Panginoon na matatagpuan sa Exodus 20, chapter 20 verses 8, 9, 10 hanggang 11. Okay? So sinasabi po dito sa 8, 9, 10 hanggang 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yan. 6 na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw niyang iyong anak na lalaki ni babae, niyang iyong aliping lalaki ni babae, niyang iyong baka, niyang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Kahit yung ating bisita. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at dagat at lahat ng mga naroon at nagpahinga sa 7 araw. Nanopat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Yan po yung mabasa natin, di ba, sa Genesis chapter 2 verse 3. Sapagkat sa 6 na araw at sa introduction natin kanina ay hindi kumpleto ang paglalang kung wala yung
ikapitong araw. Okay. Tuloy natin. Sa utos na ito, mga kaibigan at mga kapatid, mga taga-subaybay, tinatawag tayo ng Diyos upang alalahanin ang ating pinagmulan. Yan, yung ating origin. Ano po? Taliwas sa paniniwala ng napakarami, hindi tayo nagkataong produkto ng malamig, pabaya at bulag ng mga puwersa. So hindi tayo produkto ng kung ano yung biglang may sumabog at may nabuo, hindi po ganon. Sa kabaliktaran, tayo'y mga nilalang na nilikha sa larawan ng Diyos. Amen, mga kaibigan? Tayo ay galing sa Diyos. Hindi galing sa kung ano-anumang mga itsura. Ano po? Nilikha tayo upang makibahagi sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi mahalaga na ang Israelita ay trinato bilang mga aliping may kaunting halaga. Sa bawat Sabat, sa isang natatanging paraan, ay tinawagan silang alalahanin kung sino talaga sila. Ano po? Mga nilalang na nilikha sa larawan mismo ng Diyos. So sa tuwing Sabado, o sa tuwing ikapitong araw, ay ipinapaalala ng Panginoon kung sino talaga tayo. Kanino tayo nanggaling. Ano? Na tayo ay kalarawan ng Panginoon. Amen, mga kaibigan? Hindi lang basta-basta pagtigil sa trabaho kung hindi. Kaya tayo tumigil para makafocus. Ano po? Sila Adan naman ay hindi pa napapagod eh. Pero yan ay para makafocus, makakonsentrate, sapagkat itong monumento ng paglalang, ang Sabado, paggunita, yun pong Independence Day, ay sa atin, sa Pilipinas ay June 12. Hindi po ba walang pasok? Holiday, para gunitain. Kapag ka Independence Day, hindi po ba marami pong mga selebrasyon, maraming mga programa. Kaya kapag ka Sabado, bilang paggunita ng paglalang at pagpaalala na kung sino tayo, meron tayong mga programa, mga pagsamba na ginaganap dahil po ginugunita natin, inaalala natin kung sino talaga tayo. Na tayo ay nilikha sa larawan mismo ng Diyos. Okay? Ang sabi pa dito ni Ellen White sa Desire of Ages, page 281, at dahil ang Sabat ay isang paalaala ng gawa ng paglalang, ito isang tanda ng pag-ibig at kapangyarihan ni Kristo. Hindi lang yung pag-alaala kung sino tayo at kanino tayo galing, kung hindi tanda ng pag-ibig at kapangyarihan ni Kristo. Paalaala ng gawa ng paglalang. Paalaala na tayo po ay yung mga ibang nilalang niya ay sinabi lang niya at nagkaroon at naging ganito. Sinabi at nagkaroon ng mga isda, nagkaroon. Pero paalaala din na tayo, ang mga tao ay espesyal na ginawa. Hinugis ng Panginoon. Dinisenyo ng Panginoon. Nilagyan ng Panginoon ng mata, nilagyan ng ilong, nilagyan ng bibig, kamay, paa. At ang hininga, mga kaibigan. Galing mismo sa Panginoon. Kaya itong Sabado, isang paalaala, isang kapangyarihan, isang paalaala sa pag-ibig at kapangyarihan ni Kristo sa paglalang sa atin. Balik tanaw sa ating pinanggalingan tuwing Sabado. Okay? So, sa pagtatapos, mga kaibigan, pag-isipan ang tungkol sa kung gaano kahalaga ang turo ng 6 na araw ng paglalang, yung turo sa Biblia. Ng 6 na araw na paglalang. Matapos ang lahat, anong ibang turo ang napakahalaga na inuutos ng Diyos sa napag-ukulan natin ng sangkapito sa ating buhay? Bawat linggo, sangkapito, na walang itinatangi para sa paggunita nito. Anong dapat ituro ng katotohanan ito tungkol sa kung gaano kahalaga na maalala natin ang ating tunay na pinagmulan gaya ng pagkalarawan sa aklat ng Heneses? Yun po ang pag-iisipan natin, mga kaibigan. Sa pagtatapos, yun po ang ating pag-iisipan. Gaano kahalaga na maalala natin ang ating tunay na pinagmulan gaya ng pagkaraniwa, pagkalarawan sa aklat ng Heneses tuwing ikapitong araw. Ayan. So, mga kapatid, kung na-bless po kayo, ay paki-share po ito, mga kaibigan. Napakahalaga, paki-share. Paki-share po sa inyong mga kaibigan, mga kapatid, ito pong ating pinag-aralan ngayon
So, magkaroon muna tayo ng closing prayer mga kaibigan bago tayo magpaalam. Marami pong salamat amin pong Ama na sa langit sa inyo pong aral na ipinagkaloob o ipinahintulot na mangyari ngayon. Namin pong natutunan, napag-aralan na ang ikapitong araw ay siyang pinakamahalagang bahagi ng paglalang. At ito ang isang araw na gugunitain namin palagi kung saan kami nanggaling at sino ang gumawa sa amin at kilalanin ang kapangyarihan ni Kristo sa paglalang at kanyang ito ay isang pagpahinga na po, pag-focus ng pag-alaala sa aming pinagmulan. Panginoon, salamat po sa mensahe, sa aral at amin po nang inilalapit ang bawat isang nanonood na inyo po nawang ingatan sa mga oras na ito. At kung mayroon man pong nagkasakit, inyo po nawang pagalingin. At proteksyonan niyo po kami, Panginoon, sa mga infection na maaring dumapo sa amin. At pagpalain niyo po ang aming mga hanap buhay na kami po ay masuportahan po ito, ang aming pangailangan ng pamilya at makatulong din kami sa mga nangangailangan na aming kapwa. Salamat po, Panginoon, sa padig sa panalangin. Patuloy niyo po kaming patawarin sa aming mga pagkakamali laban sa inyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, kung sa tingin niyo po ay kapakipakinabang po ito, ating pag-aaral ay paki-subscribe po. Ano po? Kung na-feel niyo po na mahalaga ito, ay paki-share. Paki-subscribe po ang ating Three Angels Community Services at paki-click ang notification bell at paki-share po ito. Nandito lang po siya post sa channel na ito, itong ating mga na-record na video na upload. So abangan po bukas, Martes, mga bagong kaganapan. Okay, kita-kita po tayo ulit bukas. Bandang hapon dito sa Pilipinas at hindi ko alam dyan sa ibang lugar. Basta kapag na-upload na po namin ay ma-notify po kayo kung kayo po ay nakapag-click ng notification bell. Okay, ingat-ingat po mga kaibigan, mga kapatid at mga taga-subaybay. Goodbye.